Magandang gabi po sa bawat isa. Lahat po ng talagang may galak, may tuwa na nasa bahay po siya ng bahay ng Panginoon. Muli pong palakpakan ang ating Panginoon. Yung palakpak po para sa Diyos. Kagaya nga po ng ating inawit doon po sa sulat po ng mga awit. 136 po ng mga awit. Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. We will continue to give thanks to the Lord today, tomorrow, day after tomorrow, araw-araw po, we will continue to give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to God, to the God of gods, for His steadfast love endures forever. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord of Lords, for His steadfast love endures forever. Iyan po ang ating dakilang Diyos na siya naman po talagang pinanggagalingan kung bakit patuloy po tayong nagsasama-sama sa ganitong uri po ng pananambahan. Masama po nating bigyan ng papuri ang ating dakilang Diyos. At higit po sa lahat, ang Diyos po ang ibigay ng bagong init, bagong tibay ng pananampalataya sa ating pong mga buhay. Amen. Muli pong palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Yung para sa Diyos. Nagpapatuloy po tayo sa ating temang patungkol sa pag-ibig. Ayan. Nagdaan po yung, alam ko po, meron kanya-kanyang date. Yung mga iba, nag-date ng 13, ng Happy Hearts Day. Yung mga iba naman, 15, dahil yung 14, so lang, siguro po, yung pong lumabas ng 14, naranasan po kung gaano katindi ang mga traffic. Kaya nga po, kami po ni Mrs., sa next year na lang kami, magda-date, darling. Hallelujah, praise the Lord. Pag-ibig po kasi, siguro po itong pag-ibig na ito, kahit po matagal na tayong mag-asawa, pwede pa rin namang kiligin si Mrs. Sabihin niyo po sa kanya, dictionary ka ba? Bakit? Kasi you continue to add meaning in my life. Diba? Sabi na, alam mo para kang asthma. Bakit naman? You take my breath away. Sige po, baka mapalayo tayo. Praise the Lord. Tuloy po natin yung ating pinag-uusapan patungkol po dito sa pag-ibig. Ano po? Yung kapangyarihan po ng pag-ibig, ang tema po ng buong Pebrero, the power of ibig, of course, the power of God's love. Ang kapangyarihan po ng pag-ibig ng Diyos. So, pag pinag-usapan po yung kapangyarihan, yung power na magtutulak po sa atin, alam po natin, yung pong ating pinasa, ang pag-ibig po ng Diyos ay sa atin ay endures forever. Pero sa ating pong mga buhay, paano po kaya natin may pagkikita, mabibigyan ng paliwanag, yung pong pag-ibig dito po sa ating pang-araw-araw na buhay. Remember po, hindi lang po kwento yung pong apat na lalaki doon sa Mark chapter 1 verses hanggang 3 po, 1 to 3. Yung pong chapter Mark, chapter 2, chapter Mark, Book of Mark. Nakayo po, nanamong nga sa mageta, blooper, mabublooper tapo yan. Hindi ko po alam kung pa sa November, kasama po sa blooper na makikita niyo. Yung chapter Mark na chapter, okay, Book of Mark, chapter 2 po yan, verse 1. Yung pong verse 1 and 2, yung pong apat na magkakaibigan, remember po yung kwento na, yung pong ating, nung pumunta po siya sa Capernaum, at pong yung mga tao, po siyang, mawala na po. Okay, sige, tuloy po natin, baka hindi naman siya mawala. Yung ang ating pong Panginoon, doon po sa Capernaum, pumunta siya doon, and then marami pong mga taong pumupunta dahil sa kanyang pagtuturo, sa milagrong nakikita ng mga tao. Sa isa pong bahay, andoon, napuno po yung bahay hanggang sa labas, hindi na po makakapasok yung mga karamihan. Meron pong apat na makakaibigan, ang tawag po sa kanila F4. At yun ako, kanta F4.
At yung pangalawa, inabutan pa si F4. Friends of Four. Remember yung Friends of Four? Dala-dala po yung, hindi po naka-specify kung paano. Siguro meron siyang, ano ba yung tawag doon? Matt? You can do the math? Stretcher. Tapos gusto nilang dalhin yung kanilang paralyzed. Paralyzed po yung kanilang kaibigan. At itong kaibigan nila ito, dahil po, ginawa po nila ang lahat. Hindi sila makapasok. Alam natin ang kwento. At dahil hindi po sila makapasok, umakyat po sila sa bubong at binutas yung bubong. Hindi po yung bubong na ganito. Iba po yung bubong doon sa kapanahonan yon. I-google nyo lang po. Tapos, kasi po pag binutas yung bubong, pwede pa rin ibalik yon. Pwede pa rin ibalik. Hindi basta lang iwanan para maulan na, anyway, nonetheless, tuloy po natin. Tapos, ibinaba po nila ang kanilang kaibigan para lamang po makita ni Jesus. At yung pong kagalingan ay makamit ng lalaki ito. Ano po ang gusto nating bigyan ng dito? Kakaibigan na ito, ano ba ang nagtulak sa kanila? Gawin ang talagang mahirap na gawin. And yet, ginawa po nila dahil po yung kapangyarihan ng pag-ibig nila sa kanilang kaibigan. Ito po yun, yung pag-ibig pong nasa ating ngayon, gaya po ng ating mga magulang. Bakit po talagang pinipilit nating mapag-aral, mapagtapos yung ating mga anak? Dahil po sa pag-ibig natin, sa ating mga anak, sa ating mga pamilya, yung pong ating mga tatay, nanay o mga kamag-anak kasama sa bahay, anak man, na nagkakasakit ng malubhang karamdaman, we will do everything we can. Madugtungan lamang po ang buhay, hindi baling magbenta po ng mga ari-arian, kuminsan hindi baling mangutang, para lang madugtungan ang buhay. Bakit? Dahil po sa kapangyarihan ng pag-ibig na tutulak sa atin. Kung hindi po sa kapangyarihan ng pag-ibig yan, so what? Who cares kung mamatay man yung kanilang kaibigan o so what kung matapos man o hindi yung ating mga anak. So what? Pero meron pong uri ng pag-ibig na ibinigay po ng Diyos sa ating mga puso. Pagawin po natin. Yung ginawa ng Diyos, may turo po sa atin ang pag-ibig ng Diyos at may bahagi po natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba ating mga pamilya. Come on! Ganyan po ang uri ng pag-ibig na gusto po ng Diyos na talaga pong mag-sing po sa ating mga buhay. Hallelujah. God's love, ito po yung ating pag-usapan. Binibigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos na ating pong pag-usapan ngayon. God's love empowers us to endure trials. Wow, trials. Sino po dito naman ang hindi pa talaga dumaan ng mga pagsubok? Yeah? Tawagin po natin dito sa harap. Ngayon din, Matt, susubukin natin kung talagang kaya nila yung trials. Lahat naman po tayo dumaan ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero ito po ang pangako ng Diyos, yung pong kanyang pag-ibig will empower us to endure trials. Dahil ito po ang katotohanan ng kanyang mga salita. Not only that, sabi po, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame. Dahil po God's love has poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Salamat po, dakilang Diyos. Muli sa gabing ito, sa isa pong maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Amin pong dalangin patuloy ang iyong presensya ay punuin ang buong sanktuaryong ito. Punuin ang bawat sulok ng aming mga puso't kaluluwa, ang aming mga pandinig upang kami, O Diyos, ay muling makaalam, magkaroon ng tibay pananampalataya buhat sa iyong mga salita na iyo pong gagamitin sa gabing ito. Amin pong dalangin na wala kaming ibang itataas kasama po ng iyong lingkod na gagamitin maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. At lalabas po kami sa bahay dalangin ng ito, dadalhin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Ito po dakilang ng Diyos, aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Buti na tama kanyan eh.
O sige po, makanyana ka muna. Praise the Lord. So, daramdaman niyo po na. Okay. Tuloy po natin ang ating pinag-uusapan. Praise the Lord. So, nakakamangha po ang salita ng Diyos. Suffering, ang tapos, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, not only that, we will rejoice in our suffering. Sino ba talaga naman ang makapagsabing, yes, 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 namatay na yung binan ko. Yes, yes, yung pinagkakautangan ko, namatay na rin, wala na akong babayaran. Anyway, hindi po yon ating pinag-usapan. Alam po natin, yung pong suffering na pinag-usapan po natin, yung pong mga trials na ating pong pag-aaral, that we will be empowered to overcome, empowered to endure trials sa ating pong mga buhay. Na we can always rejoice, celebrate, celebrate sa ating pong mga trials. Alam po natin ang mga salita po ng Diyos, kahit po sa aklat po ng Santiago, James 1, count it all joy, my brethren, 1, 2 hanggang 4. Count it all joy. Magalak kayo, mga kapatid. Count it all joy, my brethren, when you suffer. Count it all joy, my brethren. Pag dumadaan daw tayo ng mga iba't ibang count it all joy. Pag yung cellphone mo, dahil sabi niya, patayin mo muna. Okay. Ayan. Nukarin na po. Anyway, ito po yung ating pinag-usapan. Magagawa po natin. Minsan, mahirap, sasabihin natin mahirap. Pero yung pong salita ng Diyos, God's love has been poured out into our hearts. Dahil lamang po sa pag-ibig ng Diyos. Poured out into our hearts through the Holy Spirit. Kung wala po yung banal na Espiritu, pagdating po ng mga pagsubok, bibigay at bibigay po tayo. Alam po natin, yung mga talagang wala sa Panginoon, yung walang gabay ng banal na Espiritu, pagdating ng mga iba't ibang pagsubok, kahit mayayaman, kahit mga sikat, even sa Hollywood, alam po natin, nababalitaan, nagpapangamatay. Pero dahil po tayo, mahirap man, meron man o wala, pag dumarating po yung iba't ibang uri ng pagsubok, hindi po tayo bibigay, kundi magagalak po tayo. Bakit po tayo magagalak? Ang salita po ng Diyos, ang nagsasabi kung bakit tayo magagalak. Yung suffering daw, it produces endurance. Paano po tayo matututong mag-endure kung hindi po tayo dadaan ng mga suffering? At hindi lang po yun, pataas na po ng pataas. Yung endurance daw po, makita po dito, yung ating karakter. Pag dumating yung mga pagsubok, sino yung ating unang pupuntahan? Si Bombay, o kaya si Kumare. Sino ang ating unang pupuntahan? Ito po yun, endurance produces character. Makikita po talaga ang tunay na mananampalataya, ang tunay na Kristiyano sa panahon po ng mga pagsubok. Sa panahon ng ganito po, talagang kitang-kita po, you are my champion. Ang ganda po, kita kagad. Pero makita po talaga ang character natin. Character is what you are in the dark. Sabi po, ni I forgot yan. Spurgeon, Charles Spurgeon. Okay. Character is what you are in the dark. Character is what you are when you are outside of the church. So dito po makikita talaga yung ating character, yung mga pagsubok. Kung minsan, mga simple lang. Simpleng pagsubok lang, sa traffic lang. Sa traffic lang. Di ba, tapos merong overtime. Tapos, nakita sa daan. Tapos, tinaas yung bintana. Nung isa pong ninong ko, tinaas lang yung bintana. Talagang, oy! Sabi niya, kung nagmamadali ka, maaga kang umalis sa bahay, No, hindi, alam mo naman po natin, road rage, minsan simpleng road rage lang, nagkakaroon po ng buhay, na kumikitil po ang buhay, ng buhay, na pinsala. Hindi lang po yung character produces hope. Kaya tuloy-tuloy po, it produces hope, at yung pong hope na yan, hindi po tayo mapapahiya. Dahil pag yung pong character
Kaya tumibay po tayo talagang nanatiling matibay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Makikita natin ang ating dakilang manlubos. Hindi po tayo bibigay dahil ng pangako niyang kaligtasan sa akin, buhay na walang hanggan, matutupad na po kung hindi po tayo bibigay sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Come on! Hallelujah! Kaya nga po, we can endure. Empowered us to endure trials. Bakit po? Because He will strengthen you. He will strengthen us pagdating po ng mga hirap, mga hard times sa ating mga buhay. Of course, pagdating ng mga hard times, iba't iba ang hard times po ang ating mga nararanasan. Pag magaan ang buhay, pag andyan maraming blessing, of course, hindi po hard times yun. Pero dumarating po yan pag nawawalan ng trabaho. Yung inaasahan mong promotion, ang tagal mong inaasahan, binigay doon sa iba. Anong gagawin mo? Oh! Diba? Maninira ka na, sasabihin mo, bossing, ba't ganun? Ang tagal ko na dito. Magre-resign na ako. Ano po yun? Mga simpleng, ano pa ba? Yung pong mga nagdenegosyo, maliit man o malaki, pababa ng pababa, pabagsak ng pabagsak ang negosyo. Panginoon, hindi ba pinangako mo, ibinigay mo na yung negosyo ito, bakit ngayon bumabagsak ang negosyo? Character. Dito po makikita ang ating character. Kaya nga po, pagdating ng trials, dito po talaga makikita kung sino po ang mga mananampalataya. Naalala ko po yung ginamit na illustration po ng isang pastor kaninang umaga. Di ba pag nakikita mo po yung salitang Toyota, ano po yung unang papasok sa inyong isip? Ako po, Toyota Race. Kasi bios pala yung ano. Ang pag nakikita nyo, o kaya pag nakita yung word na Nike, Matt? Nick. Anong pumapasok po sa ating isip? Wala kayong maisip? Maisip niya sapatos? Yung Nike! O yung word na, sige, MK. Michael Kors, bag. Ano pa ba? Ano pa ba? O kaya, ilagay natin yung word na Christian. Ano po kaya ang makikita sa word na Christian? Makikita kaya yung pinag-usapan natin? Character. Ito po yung ating pinag-usapan. During po hard times for trial, yung pong mga mag-asawa man, o yung mga mag-BF, mga kabataan, breakups, di ba? Paano po natin makikita? Ito po yung mga, I believe, minsan, hindi pa ito yung mga mabibigat na hard times sa ating pong mga buhay. Breakups. Sabi po ng mga kabataan daw, yung boyfriend, girlfriend daw, ay inspirasyon sa pag-aaral. Paano bukas ka magte-test? Tapos, hindi mo man sinagot yung text ko. Ano na nangyari sa'yo? Kanina pa kasi nag-I love you. Hindi mo man ako sinasagot ng I love you. Hindi ka na nakapag-review. Tapos, hindi ka na Ito po, maliliit na bagay pa lamang po ang mga ito. He will strengthen you during hard times. Isa pong pasyente, true story po ito, na-diagnose po siya ng stage 4 cancer. May kasayaya po! Character! May kasayaya po! Bakit ka nagsasaya? Sabi po ng doktor, stage 4 na nga yung cancer mo, nagsasaya ka pa. Dok, paano ako hindi magsasaya sa stage 4 na cancer? Sa cancer na yan, makita ang aking Panginoon! Yes! Yes, ganyan po yung mga hard times po. Pag tumitindi po yung mga pagsubok natin, alam po natin, bibigyan tayo ng Panginoon ng katatagan, endurance, character, pag-asa, para pagdating po ng araw, hindi po tayo bibigay sa pananampalataya ito para tayo pong lahat magkita-kita doon sa kalangitan. Come on! Fear not. Huwag kayong matakot. Ang sabi po ng salita ng Diyos, I am with you.
Ito po yung, I am with you. Do not be dismayed. Huwag kayong madismaya. Tama ba yun? Madismaya sa Kapampangan? Dismayed. Katunog na, siguro yapi na ito eh. Do not be dismayed, for I am your God. I am your God. His love endures forever. I am your God. I will strengthen you. I will help you, and I will uphold you with my righteous hands. Ito po ang ating Diyos. Pagdating po ng mga hard times, siya po ang ating kasangga. Siya po ang ating kasama. Bibigyan niya po na tayo ng power. He gives power to the weak and strength to the powerless. And strength to the powerless. 31, but those who trust in the Lord, ito po yun. Kung patuloy po tayong magtitiwala sa Diyos, kung patuloy tayong, wag lang po tayong, yung ating sinasabi kanina, wag tayong pupunta muna sa iba, dito. Unahin natin ang ating dakilang Diyos. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. Like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Alam po natin ang katangian ng mga agila. Yung pong mga bagyo, yung pong malalakas na hangin, ang ginagawa po ng mga agila, kayo pong nakakalam, tayo pong nakakalam, lilip, mataas na mataas, sa ibabaw po ng malalakas ng hangin. At pag doon sa mga pagsubok na yon, ang gagawin po ng agila, mag-glide na lang po siya. Hindi na po siya, ang gagawin lang po ng agila, gagawin lang. We will soar like eagle sa mga pagsubok po, pagkasama po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We will, ma-endure po natin ang trial. Alam naman natin, si Apostol Pablo po ay dumaan ng mga iba't ibang uri ng mga pagsubok. Si Apostol Pablo mismo. Pero dahil alam na ni Apostol Pablo kung sino ang kanyang kasama, kung sino ang kanyang kalakasan, ang sabi po niya, I can do all things. Di ba? I can do all things. We can do all things. We will be able to do all things para basta tiwala lang po tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, hindi po niya tayo iiwanan. Ni pababayaan man, His love endures forever. His love endures forever. We can endure trials. Always, dahil lang po natin, mahal po tayo ng Diyos. At ang pagmamahal po yan, ang siya pong patuloy na magtutulak sa atin, dahil siya pong nangako, kasama po natin siya sa lahat ng mga trials, sa even mga troubles, yung pong mga troubles and problems. He will be with you in times of troubles. Yan ang sinasabi, pangako ng kanyang mga salita. Siguro po, simpleng halimbawa na lang, tayo pong mga nagmamaneho, tapos abutan ka ng problema sa daan. Maybe na flat ka o nagkaroon ka ng ancient trouble, tapos sa alanganing lugar, matatakot ka ba o tatawag ka muna sa Diyos? Alam po natin, marami na po ang nagpatotoo na kasama po nila ang Diyos sa panahong katulad dito, mga maliliit na problema. Maliliit na problema pa lang yan. Mas makakasama po natin ang Diyos. He will be with you in times of trouble. Nasa salita po tayo. He will be with you in times of trouble. Yan. Ano pa ba? Mga trouble. Sino kaya ang gustong pumunta dito para ipatotoo niya yung trouble na dinaanan niya sa buhay at patotoo niya talagang nandoon ang Panginoon. Pero hindi po ngayon, sa Miyerkules na. Sa Miyerkules, every Wednesday po. Every Wednesday. Kaya magpalista na po kayo sa ating prayer meeting para po yung ito pong sinasabi natin, may patotoo natin na kasama natin ng Diyos sa ating pong mga hard times, sa ating mga troubles, maiksi pong mga troubles. I remember po si Pastor June, sa amin pong see you every Friday. Sabi po niya, wala po siya sa bahay, andun po yung aming kumpare po namin na nagdadialysis. Nagkaroon ng problema po talagang parang hinahabol yung hininga ng aming kumpare. Tapos may natarantala po, tawag kayo ng ambulansya. Sabi, kailangan madalanin, matimi.
mamamatay na yun. Tawag ng ambulansya. Tinawagan po si Pastor Jun. Sabi po ni Pastor Jun, sandali, kausapin, bago ninyo dali sa hospital, pag-pray muna natin siya. Tapos dinig daw niya sa telepono. Speaker po niya. Dinig daw niya. Hindi, sabi daw ng mga nag-emergency, dali na natin, baka mamatay. Sabi po ni Pastor Jun, trouble po yun eh. Mag-pray muna tayo. So nag-pray po sila, long story short, over the phone. Tapos, siguro, ano pa, yun po siguro ng ambulansya, ano pa, kasi pray, mamamatay na ipin, pray. Pero pinag-pray pa rin po, yun ni Pastor Jun. Long story short po, nang dumating sa hospital, wala pong naging problema. Tapos, sabi po ng kumpare namin, salamat sa iyong panalangin. Hindi, sabi po niya, tayo magpasalamat sa Diyos because His love endures forever. Yun po, He will be with you, He will be with us sa panahon po ng mga trouble. Kayo po ang makakapagsabi kung paano na po naging matapat ang Diyos sa panahon po ng hard times, sa panahon po ng mga trouble na dumarating sa ating mga buhay. At hindi po magbabago ang kanyang salita. Hindi po niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Hebrews 13:5, I will never leave you, nor will I ever forsake you. Pag dumaan ka when you pass through deep waters, di ba? Ayan. Dumaan. Tayo kintayin na yan. Halin eh. Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. Ay. Malulunod pa rin eh, Eric. Pipa Jer. Nirevise ni Pastor Jack yung kanta. Alam po natin, dumaan man ako sa apoy. Hindi ako malulunod. Alam nyo ba, pinapadaan po tayo sa ilog ng Diyos. Hindi po para tayo malunod. Pinapadaan po tayo sa ilog para po lalo pong hugasan. Mawala po yung dapat mawala sa atin. Yung pong gustong mawala ng Diyos, yung pong mga karakter na hindi maganda, yung pong ugaling hindi maganda, huhugasan po, yung po ang nais ng Diyos. Padadaanin po niya tayo sa ilog, hindi para lunurin, kundi para po makita ang kalinisan ng ating karakter, ng ating pagkakristyano. Amen! Padadaanin po niya tayo sa apoy, hindi para masunog. Padadaanin hindi para masunog, kundi pag dumating po tayo ng mga sa apoy, gaya po ng ginto, makikita po ang kapuruhan. Magiging puro po ang ating mga Christian life, character. Ito po yung makikita ng mga tao pag nakikita, yung Christian, pag nakikita po tayo, ito ang tunay ng mga Kristiyano. Hindi bumibigay sa pagsubok, nakikita ang kanilang kagalakan sa panahon ng trouble, sa panahon ng hard time. Come on! Whoa! Praise the Lord. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. You will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Time and time again, alam po natin, yung kwenta po ni Shadrach, Meshach, Abednego, literal po silang dumaan sa apoy. Pinasunog po sila ni Haring Nebuchadnezzar. Pero ano po ang nangyari? Makita po niya, hindi pa. Sabi niya, 3 lang yung ating inihulog. Bakit 4 yung aking nakikita? At yung isa'y kamukha ng anak ng Diyos. Ganito ang Panginoon sa panahon po ng pagsubok, trials, apoy, mga ilog. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako masusunog. Tama ba? Di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Patanahan po ito. Kaya po, mga pasoso, kahit dito po sa pag nag-ano po, mga pasoso ko maganda, kahit balok to niya po yung boses ko. Anyway, di po kagaya ng mga, kaya nga minsan, gusto ko na rin mag-practice dito para, anyway, praise the Lord. Kailangan lang po natin, alam po natin, pag tayo po yung naniwala, na ang Diyos po, He really loves us and care for us. We are the apple of God's eye, sabi po ng isang, sa kanyang salita. Yung pong mga troubles na yan, they will not harm us. Because He loves me, ang sabi po ng the Lord, ng Panginoon, dito po sa Psalms 91:14-15. Ito po yan. Bakit?
Dahil yung pong pag-ibig ng Diyos, susuklian natin ng pag-ibig. Kung hindi po natin susuklian ang pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig, wala po tayo dito. Hindi po natin susuklian yung pong darating ng mga pagsubok nang dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sinusuklian natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, nang dahil doon, ang sabi po niya, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. Ito po ang kanyang I will rescue Him, I will protect Him, for He acknowledged my name. He acknowledged my name. He will call on me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble. Kasama po natin ang Diyos, I will deliver Him and honor Him. We can endure trials. Ne? Hindi lang po yung during hard times, sa mga trouble po. Ang kanya pong pangako, siya po ang mag-deliver sa ating pong mga problema. Yung mga hard times, troubles, ano po yan? Kasama po yan sa mga problema natin. Lahat po tayo dumadaan ng iba't ibang uri, iba't ibang level ng problema, mga kabataan, nasa middle age, kahit po mga senior na kagaya ko, dumadaan po tayo ng lahat ng uri ng problema. Kaya nga po, yung mga problema po yan, ay hindi po natin, karaniwan po kasi minsan, yung mga iba, pag nagkakaproblema, tinatakbuhan yung problema. Yun nga, yung mga iba, they are taking their own lives. Nagpapakamatay dahil hindi po makayanan ang problema. Pero kasama po talaga ito sa buhay. Kung ang tao po ay walang problema, siyatin po natin, bakit kaya tayo hindi nagkakaproblema? Ano kaya? Yung aking kayang Christian, word Christian, ay totoo pa. Kasama po yan, yung mga problema. Pero merong laging pangako ang Panginoon. He will deliver you from your problems. So, kung naman po yung problema ang ating nararanasan, sa kasalukuyan po yan, hindi po tinatakbuhan ang problema, hinaharap po. Sinosolve po ang problema. Lagi pong may solusyon ang problema. Kaya nga po, problem, solution, di ba? Sa math, you can do the math. Sa mathematics, lagi pong may solusyon yan. Pag, ano ba yung si XYZ ba yun? XYZ. Y. Meron pong laging solusyon yung problema. Wag po nating tatakbuhan, kundi harapin po natin at it will deliver us from different kinds of problem. Ang sabi po ng salita ng Diyos, remember po yung Jeremiah 33:3. Tama ba? Yung hotline, sabi natin hotline, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things. Basta, tawag lang tayo sa Panginoon. At we will be surprised, we will be amazed pag nakatumugon po ang Diyos sa ating mga problema, sa ating pananalangin. At siya po ang higit na mas nakakaalam kung ano po ang mas makakabuti sa atin. So yung pong mga katanungan natin, yung mga panalangin natin, bakit hindi pa dumarating, bakit late kung dumating, bakit yung mga iba, isang tawag lang, iba-iba po ang paraan ng Diyos sa pagtugon sa ating mga panalangin. So kung lahat po ng ating panalangin na tutugunin ng Diyos, ay atyuta ng King Mall. Ganyan pong oras sa ini kasi, di ba, gusto natin lahat magkaroon ng maraming. Sino po yung ayaw magkaroon ng maraming pera sa bulsa? Biyayo po ka na ako. Biyayo po ka na ngayon. Wala naman tayo na, pero kung lahat, halimbawa, gusto natin magkaroon lahat ng 1 milyon. Meron tayo sa 1 milyon. Wala, numanuta pa Kenny. Muntata na King Mall, manalbeta na, diba? Muntata mo ginaliwang Boracay. Pero, meron pong mga problema sa ating mga buhay. At yun po ang gagamitin ng Diyos para mas tumibay yung ating pananampalataya, yung ating panghawakan sa kanyang mga salita. At sinabi niya, paano natin mapapatunayan na andyan nga ang Diyos? Yung kanyang mga salita ay totoo kung hindi niya tayo padadanasin ng mga ganitong uri, ng mga pagsubok, hard times, troubles, problem sa ating mga buhay. Then, call on me when you are in trouble.
yung pong huling salita kanina. And I will rescue you, and He will give you glory. Dito po, tuloy po natin yung Psalm 91. Because He loved me, says the Lord, I will rescue Him. Kasama po uulitin po natin yung ating binasa kanita. I will protect Him, for He acknowledged my name. He will call on me. I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him. Ito po yan. I will deliver Him and honor Him. Deliver ka na, tapos i-honor ka pa. Bakit ka po niya i-honor? Kasi po, hindi ka bumigat. I-honor po ng Diyos ang ating pananampalataya ng anak ko ito. Kahit dumaan ng problema, hindi siya bumitaw sa pagtitiwala sa akin. Remember, time and time again, yung pong kasaysayan po ni Job, sa kanyang pong pagsubok, sa pinakahuli, sabi po niya, hubad akong lumabas sa mundong ito, hubad akong babalik, purihin ang Diyos. So ito ba ang makikita sa ating mga buhay na word Christian? Pupurihin pa rin ba natin ang Diyos sa panahon ng hard times, troubles, sa panahon ng mga problema? Sa mga naman ng mga ganitong pagkakataon, alam po natin, pag tumawag po tayo, minsan, kayo po ang magkakapagsabi, may pagkakataong dumarating, hindi na po natin alam talaga ang ating gagawin. Dumarating po yun. Parang wala ka nang kayang isipin, hindi mo na alam ang iyong gagawin. And when you call on the Lord, bibigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon. At doon po natin makikita ang kanyang patnubay sa ating mga buhay mananampalataya. Amen. Amen. The righteous cry out and the Lord hears them. Ito po yun. Pag tayo po ay sumigaw sa Kanya, the righteous cry out and the Lord hears them and He delivers them from all their troubles. He delivered them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted. Kasama po sa mga brokenhearted, yung pong mga nawawalan ng mga mahal sa buhay. Yung pong, bakit maaga kang umali? Yung mga umiiyak po dahil nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, ito po ang patunay na the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, pero the Lord will deliver. Dideliver po ng Diyos ang ating mga problema. Hindi po basta, hindi naman po aalisin ng Diyos ang problema. Bibigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon para po masolusyonan ang problema. Minsan po, merong paraan ng Diyos na hindi natin alam. Minsan meron naman talagang basta darating na lang. Yung mga pangailangan po sa pananalapi, meron pong mga nangailangan na talagang wala silang pambayad sa ospital. Talagang nang tumawag po sila sa Diyos, yung pong mga nagpapatotoo dito nung Miyerkules, yung isang dating kapatid, wala silang pambayad. Pero sabi nila, God will provide. And true enough, pagkatapos po niyang manalangin, meron pong tumawag. Merong nag-provide, nagbigay po ng finances para matugunan ang problema. Ito po ang gusto ng Diyos na makita po sa atin. Yung ating karakter na talagang pagdating ng mga problema, yung karakter natin, lagi, seek ye first the kingdom of God. Unahin pong tawagan ang kaharian ng Diyos, ang kanya pong pangalan. At siya na po ang bahala. There are times na hindi naman siya nang bahala, tumawag ka sa Diyos, hindi naman po tayo basta uupo lang. Bibigyan po tayo ng kaalaman, ng wisdom ng Panginoon para po magkaroon ng solution yung ating mga problema. He will be with us. He will deliver us sa ating pong mga problemang dumarating. Hallelujah. At hindi lang po yun. Yung pong we can endure trials. He will empower us to endure trials. Dahil pag tayo po hindi bumigay sa mga hard times, sa mga troubles, sa mga problema, ang pangako po ng Diyos, meron pong reward na pangako ang Diyos sa atin. Basta, wag lamang po tayong bibigay. Wag lamang po tayong susuko. He will reward you after your perseverance. He will reward you after you persevere. Pag pinag-usapan po yung persevere, alam naman natin, basta magpatuloy lang. Wag susuko. Wag persevere. Kasama na po yan doon sa ating pinag-usapan kanina, doon sa Romans 5:3 and 5. Yung pong endurance, tapos papunta po sa hope, yung pong mga iba kasing salin, perseverance po, ang ibang sa salin, sa ibang version po ng ating pinag-usapan. Pero
Tiyak po, tiyak, He will reward you after you persevere. So yung binasa po natin, yung sinabi po natin kwento kanina, na nag-persevere po sina Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po sila bumigay, at yung pong reward nila, nakasama po nila. Pagkatapos po nun, hindi lang basta ang reward yun. Ang sabi po ni Haring Nebuchadnezzar, ang reward po, mula ngayon, di ba yung ayon po sa kasaysayan, mula ngayon, wala ibang Diyos na sasambahin. Maliban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego. Yun po yung reward, hindi lang kay Shadrach, Meshach, sa lahat po ng nasasapuan ni Haring Nebuchadnezzar. Ipinahayag po ang kapangyarihan ng Diyos na hindi po niya iiwanan ang kanyang mga anak na magtitiwala sa Kanya. Because He loves him. Pulitin po natin, yung pong ating binabasa, says the Lord, I will rescue him. He will reward you after you persevere. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him in honor. Ito po yun. 16, with long life. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Kaya nga po, with long life, siguro sama na rin natin dito pag tinatanong po yung ating edad, na ano na kang edad? T9, T8. Sabi nga po ni Pastor Man, huwag daw nating ikahiya yung ating edad. Dahil ito po yung pangako ng Diyos, long life. I will satisfy him and show him my salvation. Doon po sa ating church sa Adela, meron po isang nanay doon. 94, nepo, 94. Kasama pa rin po natin siyang nag-church. 94. So, ganito po katindi. Long life po. Hindi ko po alam kung gusto niyo umabot ng 90, 100, bisa kayo po, 100, 150 kaya. Lord, patian mo na ako, Ginoo. Siguro ganun na lang sasabihin mo, no? Anyway, pag binigyan po tayo ng long life ng Panginoon, bibigyan din po niya tayo ng kalakasan. Yan po ang kanyang pangako. Come on! Hallelujah! Abiding in God's love po during times in trouble. Abiding in God's, ito po yun. Huwag lang po tayong bibitaw sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ito po yung magbibigay ng kagalakasan, ng relief sa atin. Talagang parang lagi tayong bibigyan ng kagalakan, ng kalakasan. Every morning. Alam po natin, andyan po ang Diyos. Because His mercy are new every morning. Yung pong mercy niya, kahapon ng umaga, kaninang umaga, bukas ng umaga, day after tomorrow, yung pong mercy niya, patuloy na laging bago po is mercy. Are new every morning, ganyan po dahil His love endures forever. Come on! Hallelujah! Mapalad po tayo. Blessed is the one who persevere under trials. Because having stood the test, sabi po ng salita ng Diyos, that person will receive the crown of life. Pag hindi tayo bimigay, ito po yung ating sinasabi kanina pa, makakasama po natin, the crown of life na pangako po ng Diyos sa bawat isang magpapatuloy. Mga lawat po, mangunyapit. Mangunyapit po. Alam niyo po mangunyapit, mahigpit na hawak, mangunyapit sa mga salitaan Diyos, sa kanyang mga pangako. And we will be rewarded with the crown of life that the Lord has promised to those who love Him, to those who loves Him. Praise the Lord. Woo! Yung po mga problems na yan, tandaan po natin, are great opportunities. Double blessing. Wow! Problems can be a great opportunities for great double blessing. Of course, if you abide. Meron po laging if you abide, hindi po, lagi pong, if you abide in His love, if you abide in His love. Kaya nga po, yung love po ng Diyos, gaya po nating pinag-usapan sa mga nakaraang mga linggo, yung pag-ibig po ng Diyos will empower us to overcome sin, remember? Ito po yun, pag-ibig po lamang ng Diyos, ang magbibigay po ng kapangyarihan sa atin to overcome sin. Pag-ibig lang po ng Diyos, ang magbibigay para ma-overcome po natin yung fear and timidity. At ito pong ating pinag-usapan ngayon, pag-ibig pa rin ng Diyos, ang magbibigay po sa atin ng kapangyarihan to endure trials sa ating mga buhay. Yung po mga hard times, times of troubles,
sa ating pong mga problema, at pag tayo po ay hindi bumigay, yung pong perseverance, meron pong reward ang mga yan. Remember po si Thomas Edison na talagang nag-invento po ng incandescent bulb. Hindi na po yung modern na mga LED ngayon. Long before, yung incandescent bulb na pinanggagalingan po, gusto po niyang magkaroon ng electricity, yung bulb. So, talaga po si Thomas Edison, maraming beses po siyang nabigo. Ang sabi po ng reporter sa kanya, bakit ka pa nagpapatuloy? Marami ka nang nabigo na ang yung gustong makakuha ng kuryente sa bulb, nga thousands of times. Nabigo ka na, bakit mo pa ipinagpapatuloy? Ang sabi po ng isang reporter kay Thomas Edison. Ang sabi po ni Thomas Edison, hindi ako nabigo, ang sabi po ni Thomas Edison. Nalaman ko lang na merong thousands of times na hindi pala pwede. Hindi pala pwedeng gawin hanggang dahil po sa kanyang perseverance. Ayan, meron po tayong mga ilaw ngayon. You can do the math. Kaya Thomas Edison, perseverance. Yung po yung reward. At dito po pero yung pong reward na pangako po ng Diyos. Hindi lang po buhay na walang hanggan. Wow! Hindi po natin, we can never imagine, we can never fathom kung gaano po talaga ganda ang kalangitan. Pero palang po sa lupa, bibigyan na po tayo ng mahabang buhay, ng masaganang buhay, ng ating Panginoon. Kung hindi po tayo, who shall separate us? Ito po yan. Dahil lang po sa pagmamahal ni Kristo. Who shall separate us from the love of Christ? Ayaw ba natin yung trouble, hardship, persecution, famine or nakedness, or dangers or sword? Kayo po, will you let those things na paghiwalayin po tayo sa ating pag-ibig sa Diyos? Kaya nga po, ito po, nothing can separate us from His love if we will remain. If we will only remain in His love. Alam po natin si Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, the 16th President, U.S. President si Abraham Lincoln. Siya po, na kanyang kapanahunan, nagtayo po siya ng tindahan, business. Nabigo po siya 2 beses. Pumasok po siya sa politiko, nabugyo rin siya, pero after 2 years, nakapasok siya sa politics. Gusto po niya pumasok sa Congress, nabigo na rin, pero after 3 years, nakapasok. Taon po ang binibilang. Hindi po sumusuko si Abraham Lincoln. Pumasok po siya sa politiko ng mga senators, nabigo rin po muli si Abraham Lincoln. And one time, pinasukan po niya yung pagka-presidente. Nanalo po siya 2 beses on 2 occasions. Dahil nag-persevere po si Abraham Lincoln. Tayo po, sa ating mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, magpapatuloy ba tayo? O bibigay na lang tayo? Base po sa ating pinag-aralan, kayo po ang makakasagot kung tayo ay magpapatuloy sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. If you keep my commands, ulitin ko lang po, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. So, over and over again, remaining in His love is achieved by obeying Him. Hallelujah. Hallelujah.